Kristo, magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating ebanghelyo po ngayon ay praktikal na payo ang inilalahad ni Jesus batay sa pang-araw-araw na karanasan ng mga taong kanyang kausap. Kausap ni Jesus, mga kapatid, sa ating ebanghelyo ang mga tao na may kamalayan, awareness sa pagbabago ng klima, mga palatandaan sa pagbabago ng klima. Ngunit yung parehong kamalayan ay inaasahan sana ni Kristo na gagamitin nila upang makilala siya bilang Mesiyas na nasa kanilang harapan. Kaya nga po sabi ng Panginoon, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Ano po yung mga tandang tinutumbok ng Panginoon sa kasalukuyang panahon? At ito po yung pagtugma ng kanyang ginagawa doon sa pangako ng Mesiyas na nasusulat sa aklat ni Isaías, Kapitulo 6. At ito naman din po ay kaniyang binasa. Ano po? Ayon sa aklat ni Lucas. Ano po ito? Ito yung bersikulo na nagsasaad, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Di ba't nangangaral si Jesus? Ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Mga bulag ay makakikita. Di po ba nagpapagaling si Jesus ng mga bulag? Palayain ang mga inaapi. Pinagtatanggol niya ang mga balo, mga bata, mga mahihina. At ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Mga tanda na dapat nakikita ng kanyang mga kausap sa ating ebanghelyo. Nais ni Jesus, mga kapatid, na kung alam ng mga tao ang mga senyales, palatandaan na darating ang tag-init o tag-ulan, di sana'y alam din po nila ang palatandaan na dumating na nga po ang Diyos, ang Mesiyas, sa katauhan ni Jesus, na siyang katuparan ng pangako sa lumang tipan. Higit sa lahat, mga kapatid, nais po ni Jesus na mapagtanto ng mga nakikinig sa Kanya na nasa kanilang harapan na ang Diyos. Siya, sa mamagitan Jesus ay nakikisalamuha ang Diyos sa kanila. Nakikisaya sa kasalan sa Kana, nakidalamhati sa pagkamatay ni Lazaro, nahahabag sa mga taong lupaypay at nagugutom, at nakikisalo sa mga makasalanan. Mga tanda na Mesiyas nga po ay nasa kanilang harapan. Subalit, hindi siya pansin at hindi siya nakilala ng mga tao, sapagkat sila nagugumon sa kanilang nilikhang imahin sa kanilang isipan na na ang Mesiyas ay dapat hindi alam kung saan manggagaling. Ikilala si Jesus na taga Nazaret. Kaya para sa kanila, hindi tugma ang si Jesus sa imahin ng Diyos na kanilang nilikha sa kanilang isipan. Ano pa na dapat hindi po galing sa isang payak na lugar ang Mesiyas, si Jesus, nilalait nila sapagkat galing sa Nazaret. Mayroon bang magandang mangyayari sa Nazaret para sa kanila? Ano pa ay
para sa mga tao, mga Hudyo, ay dapat hindi po nila kilala ang mga kamag-anak ng Mesiyas na darating. Kilala po nila ang kamag-anak at magulang ni Jesus. Kaya hindi po tugma sa kanilang nilikhang imahin, sa kanilang isipan, ang Mesiyas na kanilang kasalamuha. Kaya bagamat gumagawa si Jesus ng mga tanda, tugma sa pangako na darating ng Mesiyas sa lumang tipan, hindi po nila pansin na siya na nga po ang Mesiyas. Mga kapatid, ganun din po. Tayo ay ginaganyak, inaanyayahan na gamitin ang ating kamalayan, awareness sa presensya ng Diyos sa ating buhay. At wag po tayong gumawa ng sariling imahin ng Diyos at pipilitin nating tumugma ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay, sa ating kathang-isip na Diyos. Sapagkat ang totoo, nakikisalamuha magpahanggang ngayon at mananatiling makikisalamuha ang Diyos sa atin, lalo't higit sa banal na Eucharistia, mga kapatid. Wala pong pagdiriwang, wala pong pagtitipon sa buhay natin, mga Katoliko Kristiyano, na kung saan makakasalamuhan natin ang banal na Diyos. Higit sa lahat, ito'y nangyayari sa banal na Eucharistia, lalo't higit sa banal na komunyon. Nakikisalamuha ang Diyos. Ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Sa komunyon, katawan ni Kristo ating tinatanggap. Maghanap po kayo ng pagdiriwang sa buhay natin, mula sa pagsilang hanggang kamatayan, na kung saan nakakasalamuhan natin ang Diyos mismo, ang banal na Diyos, kundi higit sa lahat dito yan sa banal na Eucharistia. Yan ang pinakauna at pinakarurok ng pakikisalamuha ni Kristo sa ating buhay pangkasalukuyan. Pangalawa, siyempre, nakikisalamuha ang Diyos sa banal na salita. Ang Biblia na siya ring pinangangaral ng simbahan, gabay natin sa ating buhay, gabay sa ating paglalakbay sa buhay na ito, nakakasalamuhan natin ang Diyos. Kaya gamitin natin ating kamalayan, kamalayan, awareness sa presensya ng Diyos, sa banal na komunyon, sa banal na misa, sa ating naririnig na salita ng Diyos. Kaya't huwag tayo maghanap pa ng mga palatandaan ng presensya ng Diyos sa mga manghuhula. Pag sinabi nating manghuhula, ibig sabihin, hindi po tumpak. Kapag kayo po'y sumagot ng mga katanungan sa exam at kayo'y nanghula, sigurado o hindi? Hindi, di ba? Nanghula ka lang. Pag nanghula ka na sa exam ng sagot, ibig sabihin, pagkatapos ng exam, hindi mo alam kung ikaw ay papasa o hindi. Hula eh. Kaya kapag sinabi nating manghuhula, ibig sabihin, hindi niya talaga alam ang sagot sa ating mga tanong. Kaya nga, hinuhulaan lamang. Huwag natin ipagpapalit ang mga hula-hula sa salita ng Diyos. Gamitin natin ang ating kamalayan sa salita ng Diyos. Sa ating pagtitipon, sa ating pakikisalamuha sa isa't isa, nandoon ang Diyos. Kung meron isa o dalawang titipon sa aking pangalan, ako ay nandoon kapiling nila. At kahit na po sa ating karanasang pagipagsalumuha sa isa't isa, ay doon makikita natin mensahe ng Diyos. Halimbawa, sa inyong tahanan, hindi kayo nagkaigihan, meron kayong misunderstanding ng inyong magulang o kaya kapatid, palatandaan ito
ng maraming posibilidad, maraming bagay. Ano po? Una sa lahat, baka palatandaan yan na kulang ka ng pag-iintindi. Pag-iintindi sa iyong kaibigan o kaya sa iyong kamag-anak. Kung saan man merong hindi magandang nangyayaring ugnayan, palatandaan, kulang sa pag-iintindi, kulang sa pagtunay na pagmamahal, kaya konting bagay na nasabi sa iyo ay dinidibdib mo na. O kaya palatandaan din, baka naman kinakailangan pa nating mag-reach out. Ano po? Palatandaan yan. At halimbawa, sinasabi, habang ako'y tumatanda, Padre, ako'y nagiging bugnutin at madaling mainis. Aba, yan ay senyalis at palatandaan na ano? Hindi ka lumalago sa iyong buhay emosyonal at spiritual. Kasi kung habang tumatanda ka at mas lalo kang bugnutin, ibig sabihin nun baliktad ang iyong pag-unlad. Hindi ka umuunlad na pasulong, kundi paurong. Ano po? Kaya mga palatandaan, ito'y mensahe ng Panginoon sa ating buhay. At kaya naman mga kapatid, wag po tayong maghanap ng iba pang mga palatandaan ng Diyos. O kaya halimbawa po, isang nag-iisip na magpakasal sa kanyang boyfriend or girlfriend. Panginoon, bigyan mo po ako ng sign na ito na nga po yung tao. Pero manghihingi ng advice sa pare, Father, mahal nga po ba ako ng aking boyfriend? Kasi po, nung mag-away kami, sinampal ako. Aba, di ba't yan ay palatandaan na gamitin ang kamalayan? Andun na yung mensahe ng Diyos na ano? Ngayon pa lang na magpapakita yan dapat ng pinakamagaling niyang ugali na yung boyfriend, sinampal ka na. Ibig sabihin nun, pag nakasal kayo, hindi lang sampal ang dadapo sa iyo. Baka hindi lang kamay ang dadapo sa iyo. At kung lumalabas at pumapasok ka sa iyong pintuan, ngayong mag-boyfriend, girlfriend pa kayo, baka pag kayo nagsama na sa isang bubong, lalabas at papasok ka na sa bintana. Palatandaan mga kapatid, hindi nagkukulang ang Diyos. Andyan kasalamuhan natin ang kanyang presensya. Kinakailangan lamang natin makilala ang mga tanda ng kanyang pananatili at paggabay sa ating buhay. Sa ilang saglit, dadako na muli tayo sa banal na komunyon. Napakaganda, napakalaking oportunidad na makasalamuha muli ang Diyos, mapanibago muli ang ating pananatili sa Kanya at ang Kanyang pananatili sa ating buhay. At pagka natanggap natin ang Diyos, siguruhin natin, siguruhin natin sa ating sarili na yung Diyos na yan ay sa ating patuloy na gumagabay. Kaya tayo makipagtulungan at maging parating bukas ang mata ng pananampalataya sa mga tanda ng kanyang presensya at paggabay sa ating mga buhay.